Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar, mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. PIDEA agent na sextortionist, arestado. Iligal na baril na kumpiska sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit BAR sa Cotabato City. Factory worker na may kasong sexual assault, arestado ng Cebu City PNP. At dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan, voluntaryong sumuko sa First Provincial Mobile Force Company ng Bulacan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang ligtas, mapayapa at maayos na pamayanan. Yan ang patuloy na hangarin ng ating lokal na pamahalaan at kapulisan. Ang detalye ng balitang yan ay hatid ni Police Corporal John Marie N. de los Santos. Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Calasiao Police Station katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya matapos ang matinding pinsala na dala ng Bagyong Uwan. Layunin ng operasyon na maibalik ang normal na daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa mga apektadong barangay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand S. Lopez, hepe ng naturang istasyon, nagsimula ang clearing operations sa mga pangunahing kalsada na pansamantalang naharangan ng mga bumagsak na puno, sanga at iba pang debris. Katuwang nila ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection sa mabilis na pagpapanumbalik ng daanan kung saan gumamit sila ng heavy equipment upang alisin ang mga sagabal. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Lopez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga barangay officials upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan pa ng tulong. Nagpaalala rin siya sa publiko na umiwas muna sa mga lugar na may aktibong clearing operations upang maiwasan ang anumang aksidente. Dagdag pa, patuloy silang magsasagawa ng monitoring at road inspection sa mga barangay upang matiyak na ligtas at passable na ang lahat ng kalsada. Kaisa raw sila ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng agarang serbisyo at tulong sa mga mamamayan at nananatiling handa ang kanilang pwersa sa anumang tawag ng tungkulin lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Police Corporal De Los Santos. Amulong PNP, nagsagawa ng relief operations para sa mga naging biktima ng pagbaha. Patrolwoman R.R. Ledesma sa balita. Dati sa iniwang dagok ng Bagyong Uwan, madami ang nalubog sa baha na dulot ng malakas na ulan sa bayan ng Amulong, Cagayan. Kaya namin matyagang binaybay ng mga kapulisan ng Amulong Police Station sa pamumuno ni Police Major Jose L. Cabado Jr., Chief of Police, ang maladagat na baha upang matignan ang mga barangay na biktima ng baha sa kanilang bayan upang iparating ang mga relief pack sa ating mga kababayan. Kasama ng ating mga kapulisan ang mga empleyado ng Local Government Unit, MDRRMO, DSWD, Philippine Coast Guard, 17th Infantry Battalion, 5th Infantry Division, Philippine Army, and Bureau of Fire Protection. Sisikapin ng ating mga kapulisan na abutin at puntahan lahat ng mga kababayan nating nabaha. Nauna nang nakatanggap ng food packs ang mga kababayan nating residente ng Barangay Pakak Grande, Tana, Logong, Alituntong, Amulong, Cagayan. Ang pagseserbisyo ng ating mga kapulisan ay nagpapatunay sa bagong PNP na serbisyong may malasakit, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan, voluntaryong sumuko sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Bulacan. Ang detalye ng balitang yan ay ihahatid ni Patrolwoman Crystalline Javier. Isang dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan ang voluntaryong sumuko sa Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company kasama ang kanyang hindi lisensyadong baril sa Camp General Alejo S. Santos, lungsod ng Malolos, Bulacan. Ang pagsuko ay pinangasiwaan ng naturang unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Norheda G. Usman, Acting Force Commander, katuwang ang Malolos City Police Station, Bulacan PIU, 70IB at 301st MC Regional Mobile Force Battalion. Kinilala ang sumukong individual bilang si Cano Lee, 48 anyos, mekanik at residente ng Barangay Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Ayon sa kanya, siya ay dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan na kilalang kumikilos sa mga baybaying bahagi ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Kasabay nito ay ang voluntaryong pagsuko sa isang caliber 38 revolver na may 3 bala. Samantala, nagbigay naman ang mga otoridad ng pinansyal na tulong at iba pang suporta sa sumukong rebelde bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa mga nagnanais magbalik loob sa lipunan. Tinitiyak naman ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na patuloy nilang isusulong ang mga programa para hikayatin ang iba pang nalalabing rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Regional Most Wanted Person, arestado ng Dasmariñas PNP. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Priscel May Urbano. Napreso ng pulisya ang isang babaeng kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station sa Calamba City, Laguna. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si alias Karen, residente ng Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of illegal recruitment. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga wanted na individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, nanguna sa paggawa ng balsa sa Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. Patrolwoman Dara Falogme, ibalita mo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga residente ng Barangay Sandoval matapos masira ang kanilang hanging bridge dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino,
nagsagawa ng bayanihan ang mga tauhan ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang mga opisyal at mamamayan na naturang barangay upang makagawa ng pansamantalang balsa na magsisilbing tulay sa pagtawid. Ang naturang hanging bridge ay itinuturing na pangunahing daanan ng mga residente, lalo na ang mga mag-aaral patungo sa sentrong bahagi ng barangay. Dahil sa pagkasira nito, naging malaking hamon para sa mga mamamayan ang pagtawid sa ilog. Kaya't agad na kumilos ang 2nd Palawan PMFC upang magbigay ng agarang solusyon. Sa pangunguna ni Police Major Roel A. Tataw, Acting Force Commander ng 2nd Palawan PMFC, nagsanib puwersa ang mga kasapi ng pulisya, mga opisyal ng barangay, at mga residente sa paggawa ng ligtas na balsang maaaring gamitin pansamantala habang hindi pa naipapagawa ang tulay. Ayon sa pamunuan ng 2nd Palawan PMFC, ang naturang inisyatibo ay bahagi ng kanilang programang Kalingang 2nd Palawan PMFC, Walang Imposible, na layuning palakasin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan sa pamamagitan ng aktibong pagtulong sa mga komunidad, lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Barangay Captain Leopoldo Gabuco sa tulong ng kapulisan. Aniya, malaking tulong ang balsa na ginawa ng mga pulis. Sa tulong nito, nakakatawid na ulit ang mga residente lalo na ang mga mag-aaral patungo sa paaralan. Patuloy namang isinsulong ng 2nd Palawan PMFC ang mga proyektong naglalayong magpalakas ng ugnayan ng kapulisan at komunidad at maghatid ng mga serbisyong pampubliko sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Fulig o ambulansya de paa, muling umarangkada sa Mountain Province. Police Master Sergeant J4 Junicio sa balita. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Mountain Province Police Provincial Office ang tunay na diwa ng fulig o tinatawag na ambulansya di paa sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng mga kalsada dulot ng Super Typhoon Uwan sa mga bayan ng Barlig at Sadanga noong Nobyembre 11, 2025. Ang mga kabayanihang ito ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Barangay Peacekeeping Action Team at mga voluntaryo mula sa komunidad. Sa Sadanga, agad na tumugon ang mga tauhan ng Sadanga Municipal Police Station at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa panawagang tulungan ang isang matandang may sakit na kanser na kailangang dalhin sa ospital para sa agarang gamutan. Mahigit 3 oras nilang binuhat ang isang pasyente mula Barangay Sakasakan patungong Bontoc Mountain Province upang makasakay ito ng sasakyan papunta sa Baguio City para sa nakatakdang chemotherapy. Samantala, tinulungan naman ng mga pulis mula sa Barlig Municipal Police Station ang isang pasyenteng nakakaranas ng matinding hilo dulot ng alta presyon. Ginamit din nila ang ambulansya di paa upang buhatin ang pasyente mula sa kanyang tahanan patungong Sitio Tangad, Barangay Gawana sa loob ng 40 minuto bago ito sinakay sa police mobile at dinala sa Barlig District Hospital kung saan kasalukuyan siyang ginagamot. Ang gawaing ito ay tunay na nagpapakita ng diwa ng kabayanihan, malasakit at dedikasyon ng mga tagapangalaga ng kapayapaan ng Mountain Province. Sa kabila ng unos at panganib, patuloy nilang pinatunayan ng serbisyong pulis ay hindi napipigilan ng bagyo, ulan o hirap ng daan basta't may buhay na kailangang iligtas. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J4 Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Junicio. Suspect sa kasong estafa gamit ang mga pekeng casino chips, arestado ng Pasay PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ng Pasay City Police Station ang isang 58 anyos na lalaki na sangkot sa 20 milyong estafa gamit ang peking casino chips na ginamit sa isang huwad na baccarat investment scheme. Batay sa investigasyon, inalok ng suspect ang biktima ng umano'y investment sa baccarat gamit ang casino chips na sinasabing nagkakahalaga ng $400,000.
Dahil sa paniniwala ng biktima, ibinigay nito ang 20 milyon ngunit natuklasang palsipikado ang mga chips matapos ipasuri sa kasino. Gamit ang GPS tracker sa bag na naglalaman ng pera, natunton ng mga pulis ang sospek sa Dasmariñas, Cavite at agad itong inaresto sa tulong ng Dasmariñas City Police at Batangas PIU. Narecover mula sa kanya ang 15 million cash, isang Toyota Fortuner at ilang peking casino chips. Nahaharap na ngayon ang suspect na kinilalang si alias Bobby sa kasong estapa na isasampa sa Pasay City Prosecutor's Office. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Anim ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation kung saan nasabat ang baril at halos 70,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Tuloy-tuloy na kampanya ng Iloilo City Police Provincial Office laban sa iligal na droga. 6 na individual ang nahuli sa magkahiwalay na buy-bust operation sa loob lamang ng isang araw sa Santa Barbara, Iloilo nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Alberto V. Mangilimutan Jr., officer in charge ng Tubungan Municipal Police Station ang unang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 sospek, kabilang ang 2 menor de edad na kumpiska sa kanila ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu, isang 12-gauge rifle at 4 na bala. Samantala, sa hiwalay na operasyon ng Saraga Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Vincent D. Garcia Jr., nahuli rin si alias J.R. Putol, isang 41 taong gulang na tricycle driver matapos makuhanan ng 5 gramo ng hinihinalang shabu. Ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang droga ay umabot sa halos 70,000 piso. Patunay ng determinasyon ng kapulisan na sugpuin ang kalakalan ng iligal na droga sa lalawigan. Ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Samantala, ang 2 menor de edad ay nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa wastong disposisyon. Sa bawat matagumpay na operasyon, muling pinapatunayan ng Police Regional Office 6 ang kanilang tapat na serbisyo at malasakit para sa mamamayan. Patuloy silang magsisilbing sandigan ng publiko tungo sa isang ligtas, maayos at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.